Umuusad ang impeachment hearing sa Kongreso. Ito ang pamagat ng sinulat na artikulong Bardagulan ni Ronald Llamas na nalathala sa Filipino Star ngayon, Opinyon. Isinasad sa kanyang artikulo na may petsang Marso 4, 2026. Noong nakaraang linggo, sinimula ng House Committee on Justice ang pagdinig sa 4 na kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at agad itong sinabayan ng mahalagang pangyayaring nagtakda ng direksyon ng proseso. Una, iniatras ng mga complainant ng second impeachment complaint ang kanilang reklamo upang suportahan na lamang ang third impeachment round. Isang kapuri-puring hakbang ito dahil dito mas bibilis ang proseso, lalong lalakas ang kaso laban sa Vice Presidente. Higit sa lahat, iniiwasan ito ang panibagong tangka ng mga Duterte na dumulog muli sa Korte Suprema upang maantala ang proseso sa pamamagitan ng legal na teknikalidad. Malinaw ang mensahe, ang laban para sa hustisya ay hindi tungkol sa kung sino ang nagsampa ng reklamo, kundi kung paano papanagutin ang inaakusahan. Ang tawag ng hustisya ay mas pataas kaysa sa sinuman. Pangalawa, kapansin-pansin ang naging pasya ng committee na i-set aside ang first impeachment complaint upang matiyak na walang legal delays na maaring gamitin ang mga Duterte. Ipinakita nito ang determinasyon ng Kamara na itulak ang proseso ng walang sagabal. Isa rin itong paalala kay Sara na maagang nagdeklara ng kanyang ambisyon na maging presidente na ang impeachment process ay hindi maaring takasan o impluensyahan ng ambisyong elektoral. Samantala, lantad ang pagtatangka ng ilang pro-Duterte lawmakers na ilihis ang pagdinig. Ang desperadong pagsingit ng kwento ng mahiwagang mga malenta ay malinaw na tangkang ilayo ang diskusyon mula sa seryosong konstitusyonal na proseso at pahinain ang kredibilidad ng hearing. Katawa-tawa ang naging asal ni Representante Paulo Marcoleta na 2 beses na binara ang komite dahil sa kanyang mga walang kabuluhang interjection, kabilang ang kanyang premonition laban sa impeachment complaint na si Kiko Aquino D. Bukod sa ipinakita ni Marcoleta ang kahinaan ng kanyang abilidad, nilintad ang desperasyon ng kanyang kampo na harangan ang paghangad ng tao ng katarungan. Sa dulo, nagmukha siyang kahiyahiya sa harap ng kanyang kapwa mambabatas at sa mata ng publiko. Sa kasalukuyan, mula sa 4 na impeachment complaints, 2 na lamang ang dinidinig. Sufficient informed ang natitirang 2 complaints. So far, so good. Mahaba pa ang prosesong tatahakin, ngunit malinaw na ito ay umuusad. Ipagpapatuloy natin ang pagbabantay tungo sa hangarin natin na katarungan.